Ngayon nga simula ng Holy Week ay kapansin-pansin na ang pagdami ng mga pasaherong dumaragsa rito sa Batangas Port. Inaasahan ng PPA na sa susunod na mga araw ay lalo pang darami ang mga taong magpupunta sa Pantalan. Ang tanong, handa ba ang ahensya sa pag-accommodate sa mga pasaherong ito? Narito ang Balitang Pantalan ni Jel Manalo. Maagang nagpunta si Nanay Marilyn sa Batangas Port para umuwi sa kanyang probinsya. Inaasahan kasi niyang mahaba ang pila sa bilihan ng tiket. Pero ngayong mga unang araw ng Holy Week, naging mabilis daw ang proseso sa Pantalan. Bagay na kanyang ikinatuwa. Ang laki po ng improvement niya. So yung pagkuha po namin ng ticket, ayos na po at mabilis po ang daloy ng pagbibigay. Isa lamang si Nanay Marilyn sa inaasahang higit 173,000 na mga pasaherong magpupunta sa Pantalan ng Batangas ngayong Semana Santa. Dahil sa inaasahang dami ng mga pasahero, minabuti na ng pamunuan ng Philippine Ports Authority at ang private operator ng Batangas Port na Asian Terminals Incorporated na paigtingin ang seguridad sa lugar at mas paramihin pa ang mga naka-duty na empleyado. Nito ring Huwebes, April 10, ay nag-inspeksyon sa Batangas Port sina DOTR Secretary Vince Dizon at PPA General Manager J. Santiago para makita ang mga pasilidad sa Pantalan. Ang tanong ng nakararami, paano ba maiiwasan ang mahabang pila sa Pantalan tuwing peak season? Ang sagot ni Secretary Dizon, electronic ticketing system. May in-approve na kami at mag-roll out sila ng e-ticketing system para ang mga biyahero natin hindi na kailangan pumila at bumili ng physical na ticket. Bagamat hindi aabot ang pagsisimula ng electronic ticketing system para sa Holy Week ngayong taon, kumbensido ang DOTR na magiging epektibo ito sa Batangas Port sa mga susunod na buwan. Solusyon din daw kasi ito sa problema ng fixers at overloading sa mga barko. Pagka may e-ticketing na tayo, masosolve na yan. Kasi hindi na kailangan ng fixer pagka may e-ticketing. Tapos, pangalawa, makakatulong din ng malaki yung e-ticketing natin para masigurado na hindi tayo nag-overload. Diba? Kasi ngayon, manual ang ticketing natin manual yung manifesto. Pero pag may e-ticketing na, between Marina and PPA and Coast Guard, mamomonitor na nila. Hindi lang aabot for next week. Pero alam ko, within the next few months, basta within this year, maro-roll out na yan. Batay sa tala ng ahensya, nanguna ang Batangas Port sa mga pinakadinaragsa ng mga pasahero noong Semana Santa 2024 na sinundan ng Mindoro, Panay Guimaras, Negros Oriental Siquijor at Bohol. Patuloy rin ang pagpapaalala ng PPA sa mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na kagamitan sa Pantalan gaya ng mga armas, alak at flammable items para iwas hassle sa biyahe. Sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga terminal sa bansa, sinisigurado ng PPA at ng DOTR na sapat ang kapasidad ng mga Pantalan para sa mas mabuting passenger experience hindi lang tuwing peak season kundi maging sa araw-araw nitong operasyon. Jel Manalo para sa PBA TV.